Maayong adlaw! Kamusta po kayo? Isa na naman pong kwento ang ating sabay-sabay na mapapakinggan dito sa Kuya Agustin Stories. Pero bago yan, hello kay Agnes Cariaga, Hermie Lauro, Marley Len, Monica Rosario at sa mga suki daw po niya sa ukay-ukay. Marites Pangantihon, Elvera Danao, Gloria Soliaza, May Febrero, Aloha Corlo, Dolores Olino at kay Norma Sullivan. Special shoutout din po sa ating bronze member na si Alexandra Yones. Thank you po sa walang sawang suporta at sana patuloy mong ma-enjoy ang ating mga kwento. Sa mga nais naman pong magpa-shoutout sa susunod, mag-comment lamang po kayo. Salamat po! Masayang umuwi si Maya ng araw na yon galing sa eskwela para ibalita sa kanyang ama ang nakuha ning marka. Dad, tingnan niyo po! Humahangos na pumasok ng sala ang 10 taong gulang na si Maya habang hawak ang test paper niya. Naka-perfect po ako sa test namin. Napangiti si Don Melicio sa narinig at ibinaba ang binabasang dokumento. Talaga? Alika nga rito nang matingnan ko yan. Agad namang iniabot ni Maya ang papel. Tiningnan yun ng ama bago siya marahang ginulo ang buhok. Ang galing naman talaga ng anak ko. Papuri ng kanyang ama. Sabi ko naman po sa inyo, magiging doktor po ako paglaki. Patunay na dyan tong mataas ko pong score. Sigurado akong mangyayari yan. Kapag naging doktor po ako, libre na po ang check-up niya sa akin. Biro niya sa ama na kinatawan ng lalaki. Aba, buti naman. Akala ko isisingilin mo pa ako eh. Masaya silang nagkukwentuhan nang dumating si Veronica kasamang anak nitong si Gladys. Ang ingay niya yata. Anong meron? Naka-perfect si Maya sa test nila. Pagmamalaki ng Don sa kanyang anak. Congratulations. Tipid lamang ang ngiti ng babae. Hindi man niya pinapakita, naiirita siya sa tuwing napupunta kay Maya ang buong atensyon ng asawa. Mommy, pwede mo rin ba akong bigyan ng bagong tablet? Pag-iiba ng usapan ng kanyang anak. Siyempre naman. Mabilis itong sagot. Napansin ni Maya ang malamig na tingin ni Veronica pero hindi niya yun pinansin dahil sanay na siya. Makalipas ang ilang minuto, napahawak si Don Milicio sa dibdib at agad yung napansin ni Maya. Dad, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya sa ama. Ayos lang ako. Napagod lamang siguro kanina. Mahinang sagot ng kanyang ama. Ilang araw ka lang ganyan. Magpatingin ka na kaya? Suwisyo naman ng kanyang asawa. Saka na, may asikasuhin pa ako. Dahil sa sagot ng Don ay hindi na siya pinilit ng dalawa. Lumipas ang ilang linggo at mas naging madalas ang pag-ubo ni Don Melesio. Minsan pa nga ay napapaupo siya kapag hinihingal. Dahil doon ay nag-aalala si Maya. Pero lagi lamang siyang nginingitian ng ama. Huwag kang mag-alala, malakas pa ang dad mo. Ngumiti lamang si Maya kahit may kaba na siyang nararamdaman. Isang gabi habang naghahapunan sila, biglang nabitaw ni Don Melesio ang hawak ng kutsara. Napahawak siya sa dibdib at yumuko. Dad? Nag-aalalang tanong niya. Hindi na to nakasagot na sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak na nga ito sa sahig. Dad! Sigaw ni Maya habang natataranta at agad na lumapit habang umiiyak. Tawagan yung ambulansya! Hysterical na sigaw ng ginang. Nagkagulo ang buong bahay. Dali-daling isinugod si Don Melesio sa ospital. Sa labas ng emergency room, tahimik lamang na nakaupo si Maya habang mahigpit niyang hawak ang panyo ng ama na naiwan sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Pasensya na po. Ginawa po namin ang lahat. Parang huminto ang mundo ni Maya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang alam lang niya, wala na ang taong pinakamamahal niya at hindi niya alam na kasabay ng pagkawala ng kanyang ama ay magsisimula rin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay.
Mabilis na lumipas ang araw. Tahimik ang buong mansyon matapos ang libing ni Don Milicio. Kahit maraming taong dumalo, isa-isa rin silang umalis. Naiwan na lamang sina Veronica, Gladys, Maya at ilang kasambahay. Nakaupo si Maya sa may hardin habang hawak ang isang lumang litrato nila ng kanyang ama. Ilang beses niya yung tinitigan bago marahang pinunasan ng mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Dad, miss na po kita. Mahina niyang bulong. Naalala niyang mga pangakong binitawan nito sa kanya na hindi siya pababayaan at lagi itong nasa kanyang tabi. Pero ngayon, wala na ang kanyang ama. Sana nandito pa kayo kasama ko. Maya-maya, may narinig siyang yabag na papalapit. Maya? Tawag sa kanya ng kanyang stepmom. Agad siyang tumayo. Po? Simula bukas, hindi ka na pwedeng magpahinga ng ganyan dahil marami ng aasikasuhin sa bahay. Pero may mga kasambahay naman po. Hindi ibig sabihin nun wala ka nang gagawin. Dito ka nakatira, kaya dapat kang tumulong. Tumango na lamang si Maya dahil wala na siyang magagawa. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa malakas na katok sa pinto. Hoy! Bumangon ka na dyan! Malakas na boses na sabi ni Gladys sa labas ng kanyang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakasimangot agad si Gladys. Ang dami pang hugasin sa kusina, kaya kumilos ka na. Hindi na lamang sumagot si Maya. Tahimik siyang bumaba at nagsimulang maglinis. Habang naghuhugas siya ng pinggan, napansin niyang nakaupo lamang si Gladys sa sala habang nanonood ng telebisyon at kumakain ng chips, samantalang siya ay hindi pa nakakakain ng almusal. Ate Gladys, pwede po bang tulungan niyo ako? Bakit? Trabaho mo yan? Asik nito kay Maya. Napayuko na lamang siya. Pagsapit ng almusal, sabay kumain sina Veronica at Gladys. Nang uupo na sana si Maya, pinigilan siya ng madrasta. Hintayin mong matapos kami bago ka kumain. Tahimik siyang umatras at pagkatapos kumain ng dalawa, saka lamang siya pinayagang kumain ng natirang pagkain. Habang kumakain, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Nung buhay pa ang kanyang ama, sabay-sabay silang kumakain. Lagi siyang tinatanong nito kung kumusta ang school at kung anong gusto niyang maging paglaki. Ngayon, wala nang nagtatanong. Wala na rin yumayakap sa kanya bago matulog. Hindi alam ni Maya na yun pa lamang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok na haharapin niya sa loob ng bahay na minsan niyang itinuring na tahanan. 3 buwan ang lumipas mula nang mawala si Don Melesio at sa loob ng panahong yun, halos hindi na makilala ni Maya ang sarili niyang buhay. Araw-araw siyang maagang gumigising para maglinis ng buong bahay. Siya ang nagwawalis, naghuhugas ng pinggan, nagdidilig ng halaman at minsan siya pang inutusang maglaban ng damit ni Gladys. Kapag may nagawang mali, kahit maliit lang, siya agad ang napapagalitan. Tapos na po ako maglinis. Hindi man lamang siya nilingon ni Veronica. Punasan mo ulit ang mga mesa. May alikabok pa. Baliwalang sagot nito kay Maya. Tahimik na tumango si Maya dahil alam niyang kahit ulitin pa niyo ng ilang beses, may makikita pa ring mali ang kanyang madrasta. Bandang tanghali, dumating ang abogado ng pamilya. Naroon si Maya sa kusina nang marinig niyang nag-uusap sina Veronica at ang lalaki sa sala. Hindi niya sinasadyang makinig, pero malinaw niyang narinig ang pangalan ng kanyang ama. Hindi pa maaaring ilipat ang lahat ng ari-arian sa'yo. Dahil may bahagi pa rin nakapangalan kay Maya. Bata pa siya at akong nag-aalaga sa kanya. Kaya dapat nang nailipat ang lahat sa akin. Iyon ang nakasaad sa testamento ni Don Melesio. Kapag nasa tamang edad na si Maya, otomatikong mapupunta sa kanyang manaiwan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, umalis ng abogado nang matapos mag-usap ang dalawa. Hindi alam ni Maya ang buong usapan. Masama ang tingin ni Veronica nang dumaan to sa kusina at para bang may binabalak. Kinagabihan, malakas ang ulan. Rinig na rinig ang hampas ng tubig sa bubong habang kumukulog sa labas.
Nakaupo si Maya sa maliit ng kwarto at kanina pa kumakalamang kaning sikmura. Hindi siya pinakain sa hapunan na sinabi ni Veronica na babagal siyang kumilos sa paglilinis. Hinimas niyang tiyan dahil sa gutom. Konting tiis pa, Maya. Mahina niyang bulong sa sarili at sinubukan niyang matulog para makalimutan ng gutom. Pero hindi siya dinadalaw ng antok. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Tahimik naman ang buong bahay. Naka-off ng mga ilaw sa sala kaya maingat siyang naglakad papunta sa kusina. Pagbukas niya ng bread box, nakita niyang may 2 pirasong tinapay kaya napangiti siya ng bahagya. Isa lang naman, tsaka gutom na ako. Pagkausap niya sa sarili bago kinuhang isang pirasong tinapay. Hindi pa man siya nakakakagat ay bumukas ng ilaw. Kaya pala nawawala ng pagkain dahil may magnanakaw. Napabitaw si Maya sa tinapay. Pasensya na po, gutom lang po talaga ako. Kinakabahang sabi ni Maya, takot na takot at nakalimutan ng sariling gutom. Lumapit si Gladys sa bagong gising. Mom, sabi ko na nga ba, siyang kumukuha. Magnanakaw ka na ngayon? Ganyan ka ba pinalaki? Hindi po, tira lang po to. Kahit pa tira yan, hindi mo pwedeng kunin ng walang pahintulot. Napaluha si Maya sa hiya at takot. Isang tinapay lang po. Kung hahayaan kita, ay baka bukas pera na ang kunin mo. Umiling si Maya ng paulit-ulit. Hindi ko po gagawin yun. Hindi ko po magagawa yan. Pero hindi nakinig ang babae at basta na lamang nitong hinila si Maya sa braso. Aray ko po, nasasagtan po ako. Simula nang mamatay ang ama mo, naging pabigat ka na lamang sa bahay na to. Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Hindi po ako pabigat. Talaga? Ano bang naitutulong mo bukod sa dagdag gastos, ha? Tahimik lamang si Maya habang tumutulo ang luha. Mom, palayasin mo na siya. Total wala namang silbi yan. Parang iyon lang hinihintay ni Veronica at binitawan niya ang braso ni Maya bago umakyat sa taas. Pagbalik ay dala na nga nito ang maliit na backpack ni Maya. Inihagis ito iyon sa sahig. Umalis ka na. Mariing sabi nito sa kanya. Po? Nagulat si Maya sa narinig, hindi makapaniwala. Narinig mo ako? Hindi ka na titira dito. Saan po ako pupunta? Hindi ko na problema yon. Please po, wala na po akong ibang pamilya. Huwag niyo po akong paalisin. Pagmamakaawa na sa madrasta, baka sakaling gumana. Ngunit hindi na tinag si Veronica, bagkos ay binuksan pa nga nito ang malaking pinto ng mansyon. Malakas ang ulan sa labas at humahampas ang malamig na hangin papasok ng bahay. Lumabas ka na. Tita Veronica, please po. Huwag mo akong tawaging tita dahil hindi kita kaano-ano. Hindi na po kukuha ng tinapay. Magtatrabaho po ako ng mas mabuti. Halos lumuluhod na siya para makiusap. Hindi pagkain ang problema, Maya. Dahil habang nandito ka, may kahati ako sa lahat ng iniwan ng asawa kong si Don Milicio. Natigilan ng bata. Hindi man niya lubos na naiintindihan ng ibig sabihin nun. Alam niyang may kinalaman yun sa mga naiwan ng kanyang ama. Kaya mas mabuti pang mawala ka na. Tuluyan na nga siyang itinulak palabas, dahilan para mapaupo si Mai sa basang sahig at bumagsak sa tabi niya ang kanyang bag. Bago siya makatayo, malakas ay sinara ni Veronica ang pinto at kasunod nun ang tunog ng pagkakandado. Tita, pakiusap po! Kumatok siya ng paulit-ulit. Pero walang sumasagot sa kanya. At sa loob ng bahay, narinig ni Gladys ang pag-iyak ni Maya. Mom, kumakatok pa rin siya. Hayaan mo siya. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na rin ang katok. Sa labas, walang payong at basang-basa sa ulan si Maya. Mahigpit na lamang ng niyakap ang backpack na siyang tanging dala niya. Hindi niya alam kung saan pupunta at hindi niya alam kung sino ang lalapitan. Ang alam lamang niya, wala na siyang tahanan.
Patuloy lamang sa paglalakad si Maya hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod. Halos buong araw na siyang walang laman ng tiyan. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin, huminto lamang siya sa ilalim ng isang poste. Ngunit wala ring silbi dahil malakas pa rin ang ulan. Dad, natatakot na po ako. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Unti-unti siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Mabigat na ang kanyang mga talukap. Ilang segundo pang lumipas, tuluyan siyang nawala ng malay habang walang kamalay-malay na may isang taong papalapit sa kanya. Ang taong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, unti-unting tumila ang ulan. Madilim pa ang paligid at iilan pa lamang mga taong dumaraan sa kalsada. Sa kabilang kanto, dahan-dahang itinutulak ni Aling Rosa ang maliit ng karito ng lugaw. Araw-araw ay ganoon ang kanyang routine. Gigising siya bago mag-alas 4 ng umaga para makapagluto at makapwesto sa palengke bago dumaming mga mamimili. Habang naglalakad, napansin niyang may batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nung una, inakala niyang natutulog lamang to. Pero nang mapansin niyang hindi man lamang gumagalaw ang bata sa kahit basa na ng ulan, agad siyang lumapit. "Ineng?" Tanong niya ngunit wala pa ring sagot. Marahan niyang hinawakan ng balikat ni Maya. "Gising, iha!" Unti-unting dumilat si Maya. Nanlalabo pa ang kanyang paningin. Dad? Mahinang bulong nito. Mong nananaginip pa. "Nako, hindi ako ang daddy mo!" Aligagang sabi ng matanda. Napakurap si Maya at saka lamang niya napansing hindi niya kilalang kaharap. Agad siyang napaupo, ngunit nahilo siya. "Dahan-dahan lang, mukhang hindi ka pa nakakakain." Komento ng matanda na kinayuko ni Maya. Hindi niya na kailangang magsalita. Halata naman sa itsura niya ang lahat dahil maputla ang kanyang muka at namumutla na rin ang kanyang labi. "Halika, huwag ka munang umupo rito." "Ayos lang po ako." Nahihiyaning sabi. Ngumiti ang matanda sa kanya, sabay sabing, "Kung ayos ka, hindi ka hihimatayin sa gitna ng kalsada." Hindi na nga nakatanggi si Maya. Inalalayan siya ni Aling Rosa hanggang sa maliit nitong bahay na ilang minuto lamang ang layo. Simple lang ang bahay na gawa sa yero ang bubong, kahoy ang dingding at semento lamang ang sahig. May maliit na mesa, lumang bentilador at ilang pasunang halaman sa may bintana. Hindi man to malaki, malinis naman at maayos. "Maupo ka muna." Alok ng matanda sa kanya. Tumango si Maya at kumuha si Aling Rosa ng isang tuwalya. "Punasan mo muna ang buhok mo. Baka lagnatin ka, mahirap na." Tahimik na tinanggap yun ni Maya. Pagkatapos ay binuksan ng matandang isang lumang cabinet at may nilabas tong lumang t-shirt at shorts. "Oh, heto, magpalit ka na muna. Maluwag nga lang ito pero pwede na kesa naman wala." Hindi na po." "Sige na, mahirap ang magkasakit." Napangiti ng bahagya si Maya dahil matagal na rin mula nang may mag-alala sa kanya. Paglabas niya ng banyo, naamoy niyang nilulutong lugaw dahilan para kumulo agad ang kanyang tiyan. Napansin yon ni Aling Rosa. "Mukhang gutom na gutom ka." Nahihiya namang ngumiti si Maya. "Medyo po." Naglagay ang matanda ng mainit na lugaw sa mangkok at nilagyan pa niya iyon ng kalahating nilagang itlog. At nilagyan pa niya yon ng kalahating nilagang itlog at konting dahon ng sibuyas bago niya ito inilapag sa harap ng bata. "Oh, kain na." Hindi agad ginalaw ni Maya ang pagkain. "O bakit? Ayaw mo ba ng lugaw? Pagpasensyahan mo na at iyan lamang maiaalok ko sa iyo." "Magkano po to?" "Ay, pagkain pa lamang iniisip mo ng bayad." "Wala po kasi akong pera." "Hindi kita sinisingil." Nag-alangan pa rin si Maya. "Sige na, kumain ka na at lumalamig na yan." Dahan-dahan siyang sumubo. Mainit ang lugaw, pero parang iyon ang pinakamasarap na nakain niya dahil doon ay hindi niya malayang napapabilis lang kanyang pagkain. "Dahan-dahan lang, hindi ka naman mauubusan." Napahiya naman si Maya. "Pasensya na po."
Walang dapat ipagpasensya. Ayos lang. Makalipas ang ilang minuto, ubos na agad ang laman ng mangkok. Dagdagan pa kita? Hindi na po. Busog na po ako. Sa totoo lang, gusto pa niyang kumain pero nahihiya na siya at napansin niya ng matanda. Hindi na to nagsalita at tahimik lamang na dinagdagan ang kanyang mangkok. Kumain ka pa. Wala naman kakain ito. Masasayang lang. Napangiti si Maya at hindi niya napigilang mapaluha. Uy, bakit ka naman umiiyak? Nag-aalalang tanong ng matanda. Naalala ko lang po yung daddy ko. Tahimik na naupo sa kanyang tapat si Aling Rosa. Hindi ito nagtanong agad. Hinayaan mo niyang kumalma ang bata at makalipas ang ilang sandali, marahan siyang nagsalita. Kung gusto mong ikwento, makikinig ako. Tahimik na tumango si Maya. Unti-unti niyang ikinuwento ang lahat kung paano namatay ang kanyang ama at paano nagbagong ugali ng kanyang madrasta. Kung paano siya pinagtatrabaho sa bahay at pinalayas dahil lamang sa isang pirasong tinapay. Tahimik lamang na nakinig si Aling Rosa. Paminsan-minsan ay tumatango lamang to. Nang matapos si Maya, napabuntong hininga ang matanda. Ay, ang hirap naman ang pinagdaanan mo. Hindi ko na po alam kung saan po ako pupunta. Saglit na tahimik si Aling Rosa. Alam niyang hindi na kayang ampunin ng bata. Sapat lang kinikita niya sa pagtitinda ng lugaw para sa pang-araw-araw niyang gastusin, pero hindi rin niya kayang pabayaan to. May kilala akong madre sa simbahan. Mababait sila roon. Baka matulungan ka nilang makapag-aral. Biglang nagliwanag ang mukha ni Maya. Talaga po? Susubukan lang natin. Bago sila umalis, kumuha si Aling Rosa ng maliit na paper bag. Nilagyan niya iyon ng ilang pandesal at isang maliit na bote ng tubig bago niya iniabot kay Maya. Hindi ko po kayang bayaran lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi lahat ng kabutihan may kapalit na bayad. Napatingin si Maya sa kanya. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, yun na lamang ang gawin mo. Tahimik na tumango si Maya bago niya mahigpit na niyakap ang paper bag. Sa unang pagkakataon matapos siyang mawala ng ama, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang pabigat, kundi bilang isang batang nangangailangan lamang ng konting pag-aaruga. Habang naglalakad sila papunta ng simbahan, gumawa ng tahimik na pangako si Maya sa sarili na balang araw, kapag nakayanan niya ng tumayo sa sarili niyang mapaa, hahanapin niya si Aling Rosa at sisiguraduhin niyang hindi masasayang ang kabutihang ibinigay nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas, nakarating na sina Maya at Aling Rosa sa isang lumang simbahan. Tahimik ang paligid. May ilang matatandang nagdarasal habang may mga batang naglalaro sa bakuran. Pumasok sila sa opisina ng kumbento habang si Maya ay tahimik lang at mahigpit na hawak ang paper bag na binigay ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang madre. Rosa, napadaan ka. Mother, may gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Napatingin ang madre kay Maya bago binalik ang tingin kay Aling Rosa. Anak, anong pangalan mo? Maya po. Ngumiti ang madre bago sila pinapasok sa maliit na opisina. Ikinuwento ni Aling Rosa ang nangyari kay Maya mula nang mamatay ang ama nito hanggang sa mapalay sa bahay. Tahimik na nakinig si Mother Elena at paminsan-minsan tumitingin kay Maya na nakayuko lamang. Maya, gusto mo pa bang bumalik sa bahay ninyo? Marahang tanong sa kanya ng madre. Dahan-dahang umaling si Maya. Sigurado na siyang ayaw niya nang bumalik doon. Hindi po. Natatakot na po akong bumalik sa amin. Natahimik ang madre. Labis ang awang nadaramdaman nito sa bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan dito. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Maya sa narinig. Hindi niya alam kung bakit ang mga taong hindi nakaano-ano ang siyang handang tumulong sa kanya, samantalang ang sarili niyang pamilya ay ang nagtulak sa kanya palabas. Sa tulong ng kumbento,
Pansamantalang nanatili si Mai sa isang shelter para sa mga batang nangangailangan. Simple lang ang buhay roon. Sabay-sabay silang gumigising, naglilinis, nagdarasal at pumapasok sa paaralan. Nung unay nahirapan siyang makisalamuha, tahimik lang siya at madalas ay mag-isang nakaupo sa sulok. Pero napansin yon ng isa sa mga volunteer teacher. Maya, gusto mo bang sumali sa review natin? Masiglang alok ng guro sa kanya. Opo. Nahihiyang sagot ni Maya, ngunit sa loob-loob ay gustong-gusto niya talaga. Mula noon, unti-unti siyang naging komportable. Napansin din ng mga guro na mabilis siyang matuto. Kapag may mahirap na lesson, siyang unang nakakasagot. Isang araw tinawag siya ng principal sa hindi malamang dahilan. Maya, may scholarship program para sa mga batang may mataas na grades. Gusto mo bang subukan? Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa at pagkabigla. Pwede po ba ako? Bakit naman hindi? Ang taas ng marka mo at matalino kang bata. Wala po kasi akong pambayad. Yan ang dahilan kung bakit may scholarship. Paglabas niya ng opisina, halos hindi siya makapaniwala. Kinagabihan, agad niyang ibinalita yon kay Aling Rosa na dumalaw sa kanya. Sabi ko sa'yo, may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Salamat po, kung hindi po dahil sa inyo. Hindi niya na ituloy sasabihin dahil ngumiti lamang si Aling Rosa sa kanya. Huwag mo kong pasalamatan. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Tumango si Maya na animong nangangako sa matanda. Mula noon, mas lalo siyang nagsumikap. Maaga siyang pumapasok sa paaralan at huli ring umuwi dahil lagi siyang nasa library. Kapag tapos na ang klase, tumutulong din siya sa shelter. Nagwawalis, naghuhugas ng pinggan at tumutulong sa mas maliit na bata sa kanilang assignments. Isang gabi habang nagbabasa siya ng science book, napansin siya ni Teacher Leah. Hindi ka pa ba matutulog? Tatapusin ko lang po itong chapter. Bakit ba gustong-gusto mo mag-aral? May pangarap po kasi ako. Ano yun? Gusto ko pong maging doktor. Bakit doktor? Napatingin si Maya sa bintana at biglang naisip kung bakit nga ba. Nung nawala ang daddy ko, wala po akong nagawa para matulungan po siya. Ayoko pong maranasan ng ibang batang mawalan ng magulang na walang magawa. Tahimik na nakapangiti si Teacher Leah. Lagi na lamang talaga siyang pinapahanga ng batang to. Naniniwala akong kaya mo. Mula sa gabing yun, mas naging determinado si Maya. Hindi siya nagreklamo kahit mahirap ang buhay. Sa isip niya, bawat pagsusulit na naipapasa at bawat gabing nagpupuyat siya ay isang hakbang palapit sa pangarap at kahit minsay sumasagi pa rin sa isip niyang ginawa ng kanyang madrasta, pinili niyang ituon ang lahat ng oras at lakas sa kanyang pag-aaral. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa hinaharap, pero isang bagay sigurado siya. Hindi siya habang buhay magiging batang palaboy na walang matatakbuhan. Balang araw, isusuot din niya ang puting coat na matagal nilang pinapangarap. Lumipas ang maraming taon at hindi naging madaling paglalakbay ni Maya. Maraming beses siyang napuyat sa pag-aaral, ilang beses ding muntik ng sumuko dahil sa hirap ng medical school. Pero sa tuwing gusto niyang bumitaw, naaalala niya ang mga salitang sinabi ni Aling Rosa. Kapag kaya mo nang tumulong sa iba, ipasa mo na lang. Iyon ang naging inspirasyon niya sa bawat hakbang niya sa buhay. Sa edad na 28 taong gulang, isa na si Dr. Mai sa mga batang neurosurgeon na hinahangaan sa kanilang ospital. Hindi siya kilala sa pangalan o yaman, kundi dahil sa sipag at malasakit sa mga pasyente. Kahit abala sa trabaho, hindi niya nakakalimutang bumisita sa shelter na minsang kumukup sa kanya. Tuwing may libreng oras, nagtuturo siya ng basic health lesson sa mga bata at nagbibigay ng school supplies. Isang umaga, tinawag siya ng medical director ng ospital. Dok Maya, may charity medical mission tayo sa San Isidro sa Sabado. Available ka ba? Apo ma'am. Mabilis siyang sagot
na laging bukas ang kanyang puso sa gantong gawain. Maganda kung gano'n. Kailangan namin ng neurosurgeon at may cardiologist din kasama. Sagot ng medical director. Tumango lamang si Maya. Sanay na siyang sumama sa mga charity mission. Mas gusto pa nga niya iyon kaysa magpahinga sa bahay. Dumating ang araw ng Sabado. Maaga pa lang ay puno ng tao ang covered court kung saan ginanap ang libreng konsultasyon. May mga matatanda, buntis, bata at ilang pasyenteng bumiyahe pa mula sa kalapit na barangay. Habang inaayos si Maya ang mga medical forms, may isang lalaki ang lumapit sa mesa. Naka-white coat din to at may nakasabit na stethoscope sa leeg. "Good morning, Doc." Bati nito sa kanya. Napatingala si Maya para tingnan kung sino yon. "Good morning." Tipid niyang sagot. Ngumiti ang lalaki at iniabot ang kamay. "I'm Adrian Reyes, a cardiologist." Nakipagkamay si Maya dahil sa narinig. "Maya Santos, neurosurgeon." "Narinig ko ng pangalan mo. Ikaw pala yun?" Bakas ang paghanga sa mga mata nito nang sabihin yun. Bahagyang natawa si Maya sa narinig. "Sana naman puro magaganda ang narinig mo tungkol sa akin." "Oo naman. Ang sabi nila, masipag ka raw at bihirang mag-leave." Naiiling na kwento ni Adrian, ani mong magkakilala na talaga sila. Napailing si Maya sa sinabi nito. "Parang kilalang kilala mo na ako ah." "Hindi naman. Madalas lamang kitang marinig sa conference. Sikat ka kaya?" Bago pa sila makapag-usap ng matagal, may lumapit ng nurse. "Doc Maya, may pasyente na po." Sige, salamat sa pagsabi." Tumingin siya kay Adrian at sapat na yon para maintindihan itong kailangan na nilang gawin ang kanilang mga duty. Nagsimula silang magtrabaho at halos buong umaga ay walang tigil ang pagdating ng mga pasyente. May batang nilalagnat, may matandang mataas ang blood pressure at may ilang kailangang i-refer sa mas malaking ospital. Bandang tanghali saka lamang sila nakapagpahinga. Naupo si Maya sa isang sulok habang umiinom ng tubig. Nang makita siya ni Adrian, ay lumapit to, dalang dalawang lunchbox. "Hindi ka pa kumakain?" "Mamaya na siguro." "Kapag sinabi ng doktor sa pasyenteng kumain sa tamang oras, dapat sinusunod din natin." "May point ka." Inabot ni Adrian na isa sa mga lunchbox sa kanya. "Extra to. Hindi ko naman mauubos kaya sa'yo na." Nag-alangan si Maya nung una, ngunit tinanggap rin. "Sigurado ka?" Tinanggap niya yun at habang kumakain sila, napansin ni Adrian na may ilang bata sa labas na sumisilip sa kanila at bigla na lamang tumayo si Maya. "Sandali lang." Mabilis niyang paalam. Lumabas siya at nilapitan ng mga bata. "Kumain na ba kayo?" Sabay-sabay naman silang umiling. "Hintayin niyo ako ha." Bumalik siya sa loob at kinausap ang mga volunteer. Makalipas ang ilang minuto ay may pinamigay silang pagkain sa mga batang naghihintay sa labas. Tahimik lamang na pinanood yun ni Adrian. Pagbalik ni Maya, ngumiti ito sa lalaki. "Ganyan ka pala, kahit walang nakakakita." "Anong ibig mong sabihin?" "Maraming tumutulong kapag may camera. Pero ikaw, kusa mong ginawa." Napailing na lamang si Maya sa narinig. "May mga tumulong din sa akin nun. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako rito." Hindi na nagtanong pa si Adrian. Ramdam niya nga may mabigat na pinagdadaanan ng babae. Natapos ang medical mission bandang hapon. Habang nagliligpit sila ng gamit, may isang matandang babae ang lumapit kay Maya. "Doktora, maraming salamat." Hinawakan nito ang kamay ni Maya pagkatapos. "Hindi man kami mayaman, pero ipagdarasal namin ang mga katulad mo." "Ingat po kayo sa pag-uwi." Pagsakay nila sa service van, muling naupo si Adrian sa kaning tabi. "Pwede ba kitang iyaing magkape minsan?" Alanganin pang alok nito kay Maya. Nang marinig to, ay nakapalingon si Maya. Sandali siyang natahimik bago ngumiti at tumango. "Sige, kapag pareho tayong walang duty." "Deal." Habang umaandar ang sasakyan pabalik ng lungsod, hindi alam ni Maya na ang simpleng pagkikitang yon ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay.
Hindi lamang bilang doktor, kundi bilang isang taong unti-unti ring natututong buksan muli ang kanyang puso. Ilang araw matapos ang charity medical mission, balik na naman sa normal ang takbo ng trabaho sa ospital. Maaga pa lang ay sunod-sunod na ang mga pasyente at halos walang bakanting oras ang mga doktor. Kakatapos lamang ni Masis ang consultation nang mabilis na lumapit ang isang nurse sa kanya. Doc Maya, may bagong emergency case. Babae, 60 years old at nawala ng malay sa palengke. Tumango si Maya at agad na sumunod. Habang naglalakad papunta sa ER, nadatnan niya si Adrian, nakausap ang isa pang doktor. Emergency? Tanong nito nang mapansin siya. Oo, biglaan Tanging naisagot ni Maya. Tahimik silang pumasok sa loob. Maraming nurse ang abala sa pag-aasikaso sa pasyente. Kinakabitan to ng monitor habang kinukuhanan ng vital signs. Blood pressure is dropping, anunsyo ng nurse. Prepare for CT scan. Utos naman ng nadatnan nilang doktor. Lumapit si Maya sa kama at pagkakita pa lamang niya sa mukha ng pasyente, bigla siyang natigilan na para bang huminto ang oras. Hindi siya pwedeng magkamali sa nakikita niya. Aling Rosa? Natitigilang bulalas niya habang nanlalaking mga mata. Si Aling Rosa nga ang nakahiga sa kanyang harapan. Maputla ang mukha nito at walang malay. Napansin ni Adrian ang pagkabalisa niya, dahilan para magtanong to. Kilala mo siya? Siyang tumulong sa akin noon. Saglit na tahimik si Adrian bago marahang tumango. Ano ang findings? Seryosong tanong ni Maya. Kailangan niyang ayusin ang sarili para makapaggamot ng maayos. May pagdurugo sa utak, kaya kailangan siyang maoperahan agad. Napabuntong hininga si Maya. Alam niyang delikadong kondisyon ng matanda. Kung maaantala pang operasyon, maaring hindi na nga ito magising pa. Doc Maya, ikaw ang hahawak ng operasyon. Utos sa kanya ng medical doctor. Biglaan ngunit taas noo siyang tumango. I'll do it. Habang inihahanda ang operating room, lumabas muna siya sandali. Tahimik siyang nakatayo sa hallway habang tulala at maya-maya lamang lumapit si Adrian. Sa kamay iniabot itong isang baso ng tubig. Hindi ka pa yata nakakahinga ng maayos na nangyari. Uminom ka na muna. Tinanggap yun ni Maya at nagpasalamat. Hindi ko inaasahang siyang makikita ko rito. Kaya nabigla ako. Isa pa, hindi pa ako gaanong nakakabawi sa kanya. Mukhang importante talaga siya sa'yo. Napangiti si Maya kahit may lungkot sa mga mata. Kung hindi dahil sa kanya, malamang wala rin ako rito ngayon. Tahimik na nakinig si Adrian. Ngayon lamang niya narinig ang bahaging yun ng buhay ni Maya. Nung bata ako, wala akong makain. Siyang unang taong tumulong sa akin ng walang hinihinging kapalit. Kaya gusto mo ikaw mismo mag-opera? Oo. Kaya mo yan. Napatingin si Maya sa kanya. Salamat. Ilang minuto pang lumipas ay handa na nga ang operating room. Isinuot ni Maya ang surgical gown habang isa-isang ipinapasa ng nurse ang mga kagamitan. Tahimik ang buong operating room. Lahat ay nakatutok sa operasyon. Mahigit 4 na oras ang lumipas, walang nagsalita at tanging tunog ng mga makina at maikling utos ni Maya ang maririnig. Suction. Yes, Doc. Sabay abot si iniutos na gamit. Lumipas pang ilang oras at sa wakas, nakahinga ng maluwag ang buong team. We're done. Halos sabay-sabay silang napabuntong hininga. Paglabas niya ng operating room, nadatnan niya si Adrian na naghihintay. Kamusta? Bahagyang ngumiti si Maya. Successful ang operasyon. May ngiti sa labing sabi niya. Napangiti na rin si Adrian. Congratulations, Doc. Napaupo si Maya sa bench sa hallway. Ngayon lamang niya naramdaman ng pagod. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Aling Rosa. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Nang makita ni si Maya sa tabi ng kama, bahagya siyang napangiti. Ikaw ba yan, Maya? Napaluha si Maya sa saya bago tumango-tango. Ako nga po.
Hinawakan niyang kamay ng matanda. Bayad na po ang lugaw na pinakain niyo sa akin noon. Napakunot ang noon ni Aling Rosa. Hindi pa nito agad naalala yun. Ngunit nang marinig ang boses ni Maya at makita ang kaning muka, unti-unting bumalik ang alaala. Ikaw nga si Maya. Tumango siya habang umiiyak. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging doktor ngayon. Alam kong kaya mo. Nagtiwala ako sa iyo. Tahimik lang nakatingin si Adrian sa may pintuan. Ngumiti siya nang makita ang tagpong iyon. Mas lalo niyang naunawaan kung bakit kakaiba si Maya kumpara sa ibang mga doktor. Hindi lamang siya magaling sa trabaho, marunong din siyang tumanaw ng utang na loob. Makalipas ang 2 araw, mas bumuti ng lagay ni Aling Rosa. Nailipat na siya sa regular na kwarto at unti-unti nang nakakabangon sa kama. Pagkatapos ng morning rounds, dumaan si Maya para tingnan ang kanyang kondisyon. Good morning po. Kamusta ng pakiramdam niyo? Medyo maayos na. Kaya ko namang bumangon. Sabi nga ng nurse, makulit na raw ulit ako. Natatawang sabi nito sa huli. Napatawa din si Maya. Magandang sinyalis po yan. Tahimik na pinagmasdan ni Aling Rosa ang kanyang muka. Hindi ko talaga akalaing ikaw na pala ang batang tinulungan ko noon. Ako rin po. Hindi ko akalaing magkikita tayong muli sa gantong paraan. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang laki na ng pinagbago mo. Dahil po sa mga taong naniwala sa akin. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Adrian. Pwede bang pumasok? Oo naman. Lumapit si Adrian at magalang na binati ang matanda. Magandang umaga po, Aling Rosa. Ikaw ba ang doktor na kasama ni Maya ng medical mission? Oo. Ngumiti ang matanda habang salitan silang tinitingnan. Bagay kayong magkasama. Pareho kayong mababait. Tsaka, sana magkatuluyan din kayo. Sabay na napatingin sina Maya at Adrian sa isa't isa bago pareho silang natawa. Nako, Aling Rosa. Napakamot naman sa batok si Adrian. Mukhang napag-initan agad ako Natatawang biro nito. Naging maganang usapan sa loob ng silid. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Maya si Aling Rosa na nakangiti ng maluwag. At para sa kanya, iyon ang pinakamagandang balitang natanggap niya sa araw na yun. Halos 1 buwan ang lumipas mula nang ma-discharge sa Aling Rosa. Balik na naman sa dati ang buhay sa ospital. Sunod-sunod ang operasyon, consultations at emergency cases. Sanay na si Maya sa gantong takbo ng trabaho. Pero kahit gaano siya kaabala, hindi niya nakakalimutang kumustahin si Aling Rosa. Isang maulang hapon, habang inaayos ang chart sa huling pasyente, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at humahangos na dumating ang isang nurse. Dok Maya, may emergency po sa ER. Agad siyang tumayot nagtanong. Anong kaso? Possible brain tumor. Nawalan daw ng malay sa terminal. Matapos marinig yun, ay mabilis siyang nagtungo sa emergency room. Pagkapasok niya, nakita niyang abalang medical team sa pasyente. Nakahiga ang isang payat na babae na halatang matagal ang may sakit. Magulo ang buhok nito at luma ng suot na damit. Lumapit si Maya para tingnan ang chart. Nang makita niyang mukha ng pasyente, bigla siyang natigilan. Kagaya ng nakita niyang nakarate na sa Aling Rosa noon, ay hindi rin siya makapaniwala ang makitang muli ang taong dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Mahina niyang binasa ang pangalan sa chart. Veronica. Parang bumalik sa isip niya ang gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan. Ang malamig na hangin, ang isang pirasong tinapay at ang pinto ng mansyong malakas sa sinara sa kanyang harapan. Saktong kapapasok ni Adrian sa ER at napansin nito ang bigla niyang pananahimik. Maya, kilala mo ba siya? Madrasta ko siya. Saglit na tahimik si Adrian. Hindi na siya nagtanong pa. Kitang-kita niya sa mukha ni Maya na hindi basta-basta ang ala-alang bumalik. Lumapit ang attending physician. CT scan shows a brain tumor. Mukhang advanced na. Kailangan nating kumilos agad.
Habang pinag-uusapan nilang kondisyon ng pasyente, unti-unting nagkamali si Veronica. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad niyang nakita si Mayang nakasuot ng puting coat. Nung una ay hindi to sigurado, pero nang makilala niyang mukha nito, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Maya? Naniniguradong tanong nito. Tahimik lamang na tumango si Maya. Napaiyak ang matanda nang makumpirma. Ikaw nga. Sinubukan nitong bumangon pero nang hina rin agad. Patawarin mo ko. Hindi nagsalita si Maya. Tahimik lamang siyang nakatingin sa babaeng naging isang dahilan kung bakit naging miserable ang kanyang buhay. Wala na akong bahay at wala na rin si Gladys sa aking tabi. Iniwan niya ako nung naubos ang pera ko. Pumikit si Veronica habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong, pero ikaw na lang ang pag-asa ko para gumaling at mabuhay pa. Natahimik ang buong silid. Napatingin si Adrian kay Maya. Hindi niya alam kung anong magiging desisyon nito. Huminga ng malalim si Maya bago binalik ang tingin sa kanyang dating madrasta. Pag-uusapan natin ang nakaraan kapag ligtas na kayo. Pagkatapos ay lumingon siya sa medical team. Ihanda ang operating room. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Nagkatingin ng mga doktor at nurse bago agad kumilos. Tahimik namang napaluha si Veronica. Hindi niya akalaing ang batang tinaboy niya noon ang siya ngayong magbibigay ng pagkakataon para mabuhay siyang muli. Tahimik ang buong emergency room habang inihahanda ng mga nurse si Veronica para sa operasyon. Nakahiga lamang siya at paminsan-minsan napapapikit dahil sa matinding sakit ng ulo. Habang si Maya ay nakatayo sa gilid ng kama, tahimik na binabasa ang medical chart. Pilit niyang inilalayo ang personal emosyon sa trabahong nasa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Adrian. Ready na ang OR. Tumango si Maya, ngunit hindi pa rin inaalis ang tingin sa chart. Napansin yun ni Adrian. Kung gusto mo, pwede namang ibang surgeon ang humawak ng kaso eh. Hindi. Doktor ako, kaya hindi ko iiwasan ang gantong kaso. Yan din ang naisip kong isasagot mo. Hindi ko masasabing napatawad ko na siya, pero ayokong may mamatay dahil lamang sa galit ko o hinanakit mula sa nakaraan. Ano man ang mangyari, nandito lang kami. Sandaling natahimik si Maya bago ngumiti ng bahagya. Salamat. Sa kabilang kama, narinig ni Veronica ang pag-uusap ng dalawa. Mas lalo siyang napaiyak na sa nararamdamang pagsisisi sa nagawa sa batang Maya noon. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Lumapit si Maya sa kanya. Huwag na po muna kayong magsalita. Magpahinga muna kayo. Akala ko'y hahayaan mo na lamang akong mamatay. Nung pinili kong maging doktor, nangako kong gagawin kong lahat para sa bawat pasyente. Ngayon, pasyente ko kayo, hindi bilang madrasta. Napapikit si Veronica habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Maya, patawad sa lahat. Bakas ang pagsisisi at sinseridad sa boses na sabi nito sa kanya. Hindi agad sumagot si Maya, ngunit makalipas ang ilang segundo, marahan siyang nagsalita. Uulitin ko, kapag gumaling na kayo, saka natin pag-uusapan ang lahat. Saktong dumating ang mga nurse upang dalhin si Veronica sa OR. Doc, ready na po. Huminga ng malalim si Maya at sinuot ang surgical cap. Paglingon niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Adrian. Good luck, Doc. Let's save her. Sabay silang naglakad papunta sa OR. Unti-unting napagtanto ni Maya na hindi lamang buhay ng isang pasyenteng nakasalalay sa operasyong yun. Ito rin ang pagkakataong tuloy niyang haharapin ang sugat na matagal niyang dinala sa kanyang puso. Mahigit 5 oras ang inabot ang operasyon. Tahimik ang operating room habang isa-isang tinatapos ni Maya ang huling bahagi ng procedure. Nakamasid ang buong surgical team, handang sumunod sa bawat utos niya. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya huminga ng malalim. Tumigil ang pagdurugo. Stable na siya.
Halos sabay-sabay nakahinga ng maluwag ang buong team. Nagsimula ng linisin ng mga nurse ang operating area habang dahan-dahang hinubad ni Maya ang kanyang gloves. Paglabas niya ng operating room, agad siyang sinulubong ni Adrian. Kamusta? Napangiti si Maya kahit halatang pagod. Successful ang operasyon, pero kailangan pa rin siyang bantayan sa mga susunod na araw. Alam ko naman kaya mo eh. Pero ang hirap ng ganong operasyon ha. Napaupo si Maya sa hallway. Noon lamang niya naramdaman ang pagod matapos ang mahabang operasyon. Ilang segundo silang parehong tahimik bago muling nagsalita si Adrian. Hindi naging madali yun oh. Umiling si Maya. Hindi. Habang nasa operating room ako, paulit-ulit kong naaalala ang lahat ng nangyari noon. Pero habang nakahiga siya roon, hindi ko na siya nakita bilang taong nanakit sa akin noon, kundi isang pasyenteng kailangang iligtas. Ngumiti si Adrian ng marahan sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit napakahusay mong doktor. Sana lang matapos na rin ang lahat ng dala kong sama ng loob. Hindi sumagot si Adrian. Marahan lamang ang inabot ng isang cup ng mainit na kape na pinapabili niya sa cafeteria. Mukhang kailangan mo muna nito bago ka bumalik sa duty. Napangiti si Maya habang tinatanggap ang kape. Salamat sa kape. Tahimik silang naupo sa hallway. Walang kailangang sabihin. Sa pagkakataong yun, sapat na ang presensya ng isang taong handang makinig at umalalay sa kanya. Kinabukasan, dumaan si Maya sa kwarto ni Veronica bago magsimula ang kanyang morning rounds. Gising ng matanda at nakatingin lamang sa bintana. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan tong lumingon. Good morning. Mahinang bati nito dahil sa panghihina pa. Tumango si Maya bilang tugon. Kamusta ng pakaramdam ninyo? Medyo maayos na at nagre-recover pa lang. Sinilip ni Maya ang chart at tiningnan ang mga nakakabit na dextrose at monitor. Magandang resulta ng operasyon, pero kailangan niyo pa rin magpahinga. Tahimik na tumangon si Veronica. Makalipas ang ilang segundo, muli itong nagsalita. Maya, may gusto lang sana akong sabihin. Nung nawala ang daddy mo, nasilaw ako sa pera. Akala ko kapag nakuha ko na lahat ng ari-arian, magiging masaya kaming dalawa ni Gladys. Pero mali ako. Isa-isang nawala ang lahat. Nalugi ang negosyo, naibenta ang bahay, at pati si Gladys iniwan din ako. Araw-araw kong naiisip ang gabing pinalayas kita. Hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Hindi na po magbabago ang nangyari sa nakaraan. Tanging nasabi niya, kasabay ng pagtulo ng luha ni Veronica. Alam ko, kaya hindi ko hinihiling sa iyong kalimutan mo. Ang hinihiling ko lang ay sana balang araw mapatawad mo ako. Bago pa makasagot si Maya, kumatok si Adrian sa pinto. Dok Maya, hinihintay ka na sa conference room? Paalala nito, ipinagpapasalamat niya sa kanyang isipan ang pagsulpot nila. Dahilan para makalayo siya sa sitwasyong ito. Tumango si Maya at umalis na. Paglabas niya ng kwarto, sumabay sa kanya si Adrian sa paglalakad. Ayos ka lang? Huminga siya ng malalim. Mas mahirap palang gamutin ang sugat sa puso kaysa sa sugat sa utak. Pero unti-unti rin niyang gagaling. Sa oras na natutunan mo kung paano magpatawad. Napatingin si Maya sa kanya at bahagyang ngumiti. Pagsapit ng hapon, natapos na rin ang mga consultation ni Maya. Bago siya umuwi, niisipin niyang silipin muli si Veronica. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang tahimik nung nakaupo habang nakatingin sa labas ng bintana. Napalingon ng matanda nang marinig ang pagbukas ng pinto. Akala ko hindi ka na babalik. Tinitingnan ko lang kung maayos na ang lagay mo. Nag-iwas siya ng tingin matapos sabihin yun. Tumango naman si Veronica. May nararamdaman pa ba kayong matinding sakit ng ulo? May konti, pero kaya ko namang tiisin na. Mild lang naman. Nilapitan ni Maya ang kama at sinuri ang vital signs nito. Pagkatapos niyang makita, ay isasara na sana niya ang chart nang magsalitang muli si Veronica. Maya, may itatanong sana ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Natahimik si Maya.
Hindi niya agad nasagot ang tanong ng madrasta. Kung sasabihin kong wala na akong galit, magsisinungaling ako. Maraming gabing tinanong ko ang sarili ko kung bakit nangyari sa akin ang lahat. Bata pa lang ako noon, pero napakarami ko ng pinagdaanan. Alam ko, at wala akong maigdadahilan dahil mali ako. Pero habang tumatagal, naisip ko na kung hahayaan kong kontrolin ako ng galit, ako rin lang ang mahihirapan. Salamat dahil binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko ginawa yun bilang anak niyo. Ginawa ko yun dahil doktor ako. At dahil may isang tao ring nagturo sa akin na ang kabutihan ay hindi dapat pinipili kung kanino lamang ibibigay. Mas lalong napaluha si Veronica sa narinig. Hindi na siya muling nagsalita. Tahimik na lamang siyang umiyak habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Bago lumabas ng kwarto, huminto sandali si Maya sa may pinto. Magpagaling muna kayo. Mahaba pang recovery ninyo. Marahan siyang umiti bago tuluyang lumabas. Sa labas ng silid, nadatnan niya si Adrian na may hawak na 2 paper cup ng kape. Sakto lamang palang dating ko. Alam kong hindi ka pa nakakakain. Napangiti si Maya. Lagi talagang sumasakto ang lalaking to. Parang kabisado mo na talaga ako ah. Hindi pa naman. Pero gusto kitang mas makilala pa. Napailing si Maya habang napapangiti. Sa maghapong nakakapagod, doon lamang gumaan ang konting pakiramdam niya. Alam niyang mahaba ang proseso ng pagpapatawad, pero nagsimula na siyang gumawa ng unang hakbang. Lumipas ang halos 2 linggo at tuluyan nang na-discharge si Veronica sa ospital. Bago siya umalis, dumaan muna siya sa opisina ni Maya. Kumatok siya ng marahan bago nagsalita. Pwede bang pumasok? Napatingala si Maya mula sa binabasang chart. Pasok po. Dahan-dahang pumasok si Veronica. Mas maayos ang kanyang itsura ngayon kumpara noong unang dinala siya sa ospital. Pero halata pa rin mahina pa ang kanyang katawan. Meron itong dalang maliit na supot. Hindi ito kamahalan pero gusto kitang pasalamatan kaya pagpasahan siya muna. Iniabot niya ang supot. Nang buksan niyo ni Maya, nakita niya ang homemade cookies ang laman. Napangiti siya. Kayo po talaga. Nag-abala pa ho kayo. Wala na akong maibigay na mamahalin. Yan lang ang kaya ko. Salamat. Hindi ko aasahang tatanggapin mo pa. Hindi ibig sabihin nito ay nakalimutan ko ng lahat. Pero gusto ko pa rin magsimula rin tayong maghilo mula sa kahapon. Pangako, sisikapin kong mas maging mabuting tao. Nagpaalam na to makalipas ang ilang minuto. Habang pinapanood itong lumalabas ang opisina, pakiramdam ni Maya ay unti-unting nababawasan ang bigat na matagal niyang dala. Maya? Oh. Libre ka ba si Sunday? Half day lang ang duty ko noon. May orphanage na madalas kong puntahan. Naisip ko lang baka gusto mong sumama sa akin. Sige, gusto ko yun. Susunduin kita ah. Deal! Sa kabilang banda, habang naglalakad papasok ng ospital si Maya, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi dahil sa imbitasyon ni Adrian, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti nang nagiging magaan ang buhay na dati puno ng sakit. Si Veronica naman ay nagsimula na ring magbago. Paminsan-minsan ay dumadaan siya sa simbahan upang magdasal at tumutulong bilang volunteer sa community kitchen. Hindi man niya mababawi ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya noon, determinado siyang gumawa ng mabuti sa mga natitirang taon ng kanyang buhay. Lumipas ang 1 taon at sa loob ng panahong niyon, mas lalo pang naging malapit sina Maya at Adrian. Hindi lamang sila naging magkaibigan at magkasama sa trabaho, naging sandalan din nilang isa't isa sa bawat pagsubok. Isang hapon matapos ang isang medical mission, dinala ni Adrian si Maya sa hardin ng shelter kung saan minsan tong lumaki. Dito ko gustong itanong sa'yo. Ano yun? Simula nung una kitang makilala, pareho na tayong iisang pangarap. At yun, ang makatulong sa iba. Gusto kong ipagpatuloy natin yun habang buhay. Maya, gusto kitang alukin ng kasal. Handa ka bang maging asawa ko? Gusto mo bang pakasalan ako? Oo, Adrian. Tinatanggap kong alok mo.
Nagsipalakpakan ng mga batang nakasaksi sa kanila at bahagyang kinikilig sa kanila. Lumabas din sina Aling Rosa at Mother Elena na noon pa pala ay naghihintay na sa loob ng shelter. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal nga sina Maya at Adrian sa isang simpleng seremonya sa simbahan. Hindi ingrande ang kasal, pero puno ito ng mga taong naging bahagi ng paglalakbay ni Maya. At sa halip na humingi ng mamahaling regalo, hiniling ng bagong mag-asawa na school supplies at gamot na lang ang i-donate ng mga bisita. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal, binuksan nila ang Rosa Foundation, isang charity foundation na nagbibigay ng libreng konsultasyon, operasyon, scholarship at tulong medikal sa mga batang kapuspalad. Sa mismong araw ng pagbubukas, pinaputol ni Maya ng ribbons kay Aling Rosa. Bakit ako? Kayo ang bumuo nito. Dahil kayo pong nagsimula ng lahat. Kung hindi dahil sa isang mangkok ng lugaw at sa kabutihang ipinakita niyo sa akin, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Napaluha si Aling Rosa at mahigpit ng niyakap si Maya. Sa gilid, nakangiting pinagmamasan silang dalawa ni Adrian. Hindi maring madali ang buhay ni Maya. Napatunayan niya nga may mas malakas kesa galit at paghihiganti. At yun ang kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal. At sa bawat batang natutulungan ng kanilang foundation, alam niyang ang kabutihang minsang natanggap niya ay patuloy na inipapasa sa iba. Lumipas pang ilang buwan, unti-unti nang lumaki ang charity foundation ni Maya at Adrian. Marami na silang natutulungang pasyente, lalo na ang mga batang walang kakayahang magpagamot. Nagbibigay rin sila ng libreng check-up, operasyon, gamot at scholarship para sa mga batang nangangarap maging doktor balang araw. Madalas ding bumisita sa Aling Rosa sa foundation. Tuwing nakikita niyang mahabang pila ng mga taong natutulungan, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi ko akalaing ang isang mangkok ng lugaw, ganto kalaki ang magiging bunga. Hindi lang pulugong binigay niyo sa akin noon, binigyan niyo rin po ako ng pag-asa. Napagtanto ni Maya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, sa laki ng bahay o sa mataas na posisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng pagkakataong baguhin ang buhay ng ibang tao, katulad ng pagbabagong minsang ibinigay sa kanya ng isang mabait na tendera ng lugaw. At sa bawat taong natutulungan nila, pakiramdam niya ay unti-unti niyang naibabalik ang kabutihang minsang ipinakita sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang isang maliit na kabutihan ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Hindi man natin agad nakita ang bunga ng ating kabutihan, darating ang araw na babalik din to sa paraang hindi natin inaasahan. Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin. Pero minsan, ito ang unang hakbang para tuluyang gumaan ang ating puso at makapagpatuloy sa buhay. Kaya ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Maya? Tama bang ginawa niyang pagpili ng pagpapatawad kaysa paghihiganti? Kung kayo ang nasa kaning sitwasyon, ano ang gagawin niyo? E-comment po ninyo ang inyong mga sagot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!